Nagbabalik po ang News at 1. Sa pagkakataong ito, makakausap na natin si Attorney Mike Toledo, ang tagapagsalita po ng Philex Mining Company. Magandang hapon po sa inyo, sir. Hello. Apo, as Attorney Mike, si Kirby Cristobal po ito. Kasama ko po si Angelica Mobido at si Sandro Hermoso. Magandang hapon po. Kirby, Angelica, magandang hapon po sa inyo lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Apo, sir, diretso na po tayo. Sir, ano po yung sinasabi pong leak na nangyari dyan po sa may Benguet? Oo nga po, nagkaroon pa nga po tayo ng leak sa ating tailings pond dito sa Padcal. At ito po ay natigil na naman po. At ngayon ay ginagawa namin ng mga remediation, rehabilitation measures para po maayos na yung tailings pond na nagkaroon ng problema. At sana naman po makapa-operate na yung mine ng Philex as soon as possible. Apo, sir, ano po bang klaseng chemical ito na nag-leak po dyan sa may bahagi ng Benguet? Malaki po ba ang epekto nito dyan po sa mga tao na nakatira po malapit po dyan sa ginagawaan po ng mining na yan? Magandang tanong po yan, Kirby, no? Para masabi natin sa ating mga kababayan, sa lahat na nakikinig, na wala po dapat sila ikabahala dun sa leakage or seepage na nangyari kasi po yung composition ng seepage na ito, yung mga sedimento po, ay very safe to sa tao, very safe sa hayop, pati na po sa ating isda, non-toxic po to at biodegradable. Ito po ay karamihan ay mga rocks at mga konting minerals. Aminin po natin, may mga konting chemicals yan, natural naman po yun, pero ito po ay way below the toxic levels, very safe po yan. Yun na po nang sinabi mismo ng gobyerno ng MGB po. Alright, sir, meron pong napabalitang may mga charges po na ipapataw ngayon sa Philex Mining. Ano-ano po itong mga klaseng charges ito? At ano po yung napabalitang na pinagmumulta po ng 1 bilyong piso ang inyong kumpanya? Yun nga po, no? Nakatanggap kami ng isang sulat kagabi galing sa MGB. Matagal na po namin hinihintay ito kasi itong sulat na ito ay resulta ng isang matagal na pagsusuri at pagmi-meeting ng mga MGB pati na po ng mga tauhan ng Philex doon po sa Padcal. Nagkaroon po ng masusing investigasyon. At doon po sa kanilang investigasyon, nakita po nila na unang-una, meron naman pala pong mga sistema, protocol, or system sa standard operating procedure or standard job procedure na nandun, na sinusundan ng taga-Philex with respect to the maintenance at sa pag-maintain at sa pag-ooperate ng tailings pond. At nakita din po nila na ang mga tauhan naman po ng Philex ay sinunod ito, kaya po wala po naman pong negligence or wala pong liability ang mga empleyado o ang mga tauhan ng Philex. Ang aksidente na ito po ay cause ng isang force majeure. Ibig sabihin po, ang force majeure na ito ay yung napakalakas na ulan na naganap sa mga araw na iyon, nung panahon na yun doon sa Padcal po, at makikita nyo talaga yung average rainfall ay way beyond historical records. Kaya sabi ng MGB, ito po ay aksidente, wala pong kasalanan ng Philex, ngunit sinabi nga po nila na kailangan kami magbayad ng fine. Kaya nga po, ito po ay pag-aaralan po namin at magko-comment po kami dito, binibigyan po kami ng 7 days to comment. Kasi po, hindi naman po pwede yata na sasabihin natin na kami ay walang kasalanan kasi nga aksidente naman po ito ay caused by force majeure, ngunit magbabayad po kami ng fine. Ang kami handang magbayad po doon po sa remediation, rehabilitation, or cleaning, yung paglilinis ng kapiligiran, paglilinis ng ilog or Tambalog Creek, at pagtulong sa mga taong naapektuhan man ang kanilang hanap buhay or kung sino man ang naapektuhan dito sa pangyaring ito. Ito ay gagampanan po namin ang katungkulan namin upang bayaran po sila. Ngunit, ito lang po ang aming responsibilidad. Bagamat sinabi na po na hindi naman po kasalanan namin ang nangyari. Ito po dahil sa malakas ng dulos ng ulan. Apo, Attorney Mike, may nasabi po na computation about dun sa 1 billion pesos penalty. Sir, paano po ba yung computation na ito? Pwede po bang pakisabi niyo po sa amin, ba't umabot po ng ganito kalaki yung inyong penalty po? Pagkaintindi ko, yan po ay alinsunod sa Mining Act ng 1995. May computation po yan na parang, if I'm not mistaken, 50 pesos per ton. At eto na nga po, kinompute nila at lumabas nga po na umaabot ng almost this much kasi nga daw medyo ang sedimento na lumabas ay, if I'm not mistaken, is parang 20-something million metric tons ang lumabas po yata. Basta yun po ang lumabas na computation po nila. At ito po naman po ay pinag-aaralan din po namin. Binibigyan nga kami ng sapat na panahon para sagutin, mag-comment. Gusto lang namin pong ulitin na hindi po namin naatrasan yung aming responsibilidad sa paglilinis, remediation, rehabilitation. Ngunit po sa fine,
medyo ibang usapan po yun dahil pag inamin namin na magbabayad kami ng fine, para pong inaamin na namin na kami po ay nagkasala at para pong inaamin na namin na nagkamali ang MGB na sabihin na wala namang kami pong kasalanan. Alright, well said po. Maraming salamat po, Attorney Mike Toledo, ang tagapagsalita po ng Philex Mining Company. Magandang hapon po at maraming salamat.